Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia. Author ng Human Rights Promotions. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at kabayan ng kaliwanagan na banal na Santa Maria, mula sa mga isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, mabuting lipunan, patas na hustisya at karapatang pantao ay hinggil sa issue ng combating COVID-19 and terrorism. Sa ipinahayag ng ating Pangulong Duterte sa paglahok niya sa General Assembly ng United Nations ay nais niyang mapangalagaan ang kalusugan ng lipunang Pilipino sa pag-combat o sugpo ng COVID-19. At the same time ay terorismo sa bansa. So nais niyang masugpo ang terorismo sa bansa kasabay ng pagsugpo sa COVID-19. Ganyan din naman ay kanyang sinusuportahan ng ceasefire na nais ng global ceasefire ng nais ng UN Secretary General na ito'y mapairal. Ngayon doon sa darating na Kapaskuhan, yung holiday truce. So ang ating Pangulo ay pinagdidesisyonan pa lamang itong kanyang isasagawang decision dito sa kung ito ay magkakaroon ng ceasefire or not. Kung saan ang AFP, ang rekomendasyon ay walang tigil putukan, kundi patuloy na labanan. So ngayon magdidesisyon pa ang ating Pangulo sa mga darating na panahon. So ngayon ang ating pamahalaan ay puspusan yung pagsugpo sa terorismo o mga rebelde o aaklas dito sa ating bansa mula dito sa CPP-NP-NDF na kung saan ay sa gitna nitong pandemic at sakuna ay panay ang bigwas ng ating pamahalaan sa mga armadong ito o grupong ito ng CPP-NP-NDF. No, sinasabi nila itong rebelde o terorista. So ngayon ay mga nakaraang araw ay nakatatlong beses na mag-hearing hinggil dito sa red tagging itong ating Senado. Aside from that ay yung kabilat kanan na opensiba ng militar laban sa CPP-NP-NDF at yung mga persahang pagpapasuko, yung mga pagpapasuko at maliban dyan ay yung mga pang-aaresto doon sa mga sinasabing nare-red tag o mga pinaghihinalaan nila ng mga miyembro ng CPP-NP-NDF. So, latest dyan ay itong si Amanda Chanis na kung saan ay kanilang inaresto na kapapanganak pa lamang may isang buwang sanggol siya. So, siya ay nasamsaman di umano ng mga high-powered firearms at saka mga pampasabog. So, ngayon nag-alma ngayon itong mga party list na Anak Pawis at saka yung mga kilos ang magbubukid na itong mga pang-arestong ito ay pawang prima o planting of evidence. So ngayon, ayon naman sa ating PNP chief, Sinas, ay legal ang pang-arestong ito. So walang imposible na makagawa ng planting of evidence doon sa sinasabi nilang pang-arestong yon sa side ng ating PNP. So ngayon, ang Human Rights Promotions ay patuloy na nagsasaboses ng ating mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sinusuportahan natin ang adikain o ipananaw ng pamahalang ito. Gayunman, sinasaboses natin mariin ang mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ngayon, dito sa isyong ito na nais ng ating Pangulo, pinahayag niya na mapangalagaan ang kalusugan ng lipunan ng Pilipino, 100% ating sinusuportahan yan na kanyang mapangalagaan at magkaroon siya ng mahusay na hakbangin para masumpo yung COVID at
mapangalagaan ng buhay ng lipunan ng Pilipino. So 100% at ating inihikayat pa ang lipunan ng Pilipino na suportahan siya dyan at magkaroon ng mahusay ng mga panukala para lalo siyang maging mahusay dun sa kanyang pangangalaga ng kalusugan. Ngayon, dun sa pagharap sa in combating terrorism o pagsugpo sa terorismo ay ang ating side dito ay pagpapairal ng peace talks o peace process. Particular dito sa CPP and PNDF na harapin ito sa pamamagitan ng peace talks upang sa gayon ay sa gitna nitong pandemic, sa gitna nitong mga sakuna na nangyayari sa ating bansa, ay harapin itong mga ito sa pamamagitan ng peace process upang sa gayon ma-resolve yung digmaan sa ating bansa. So yan yung side ng human rights promotion dyan at lalong-lalo na dito sa ating sitwasyon ngayon na tayo pinipinsala ng mga sakuna at pandemic na ito. So mas lalong dapat na magharap sa peace process upang sa gayon instead na magkaroon pa ng dagdag na mga suliranin sa ating bansa, nasugpuin ito o ma-take advantage itong pandemic nito at mga sakuna ay magkakatulong pa para ma-resolve itong mga o maharap itong mga pandemic at mga sakunang ito at the same time ay yung pangkalahatang problema ng bansa kung haharapin in the peace at hindi sa puwersa para mapairal ang kapayapaan sa bansang ito. So yun yung ating side dyan sa pagharap dyan sa insurgency na yan na peace process ang ating sinusulong dyan. So ngayon kung nagkakaroon ng labanan, halimbawa, ay yung magkabilang panig, irespeto yung IHL, tsaka yung human rights o yung karil doon sa particular CPP and PNDF. So irespeto yung mga karapatan na yan. Lalong-lalo na dun sa pagprotekta ng lipunan Pilipino ng mga civilian community na kinakailangan ay respetado yung karapatan nila sa gitna ng kanilang mga paglalaban na yan. At maging sila man ay respeto nila yung mga karapatan nila sa bawat isa doon sa labanan na nakapaloob dyan sa karil. At andyan at komprehensibo yan kung paano i-respeto. Sana ganun ang gawin kung nagkakaroon ng mga labanan na bawat mga isinasagawa ng magkabilang panig. Gayon man ay higit ay pagtuunan ay ang peace process para sa gayon ay ma-resolve ang ating digmaan dito, insurgency in mapayapang pamamaraan. So ngayon ngayon ay tila ang nangyayari ay dito sa ating ang nangyayari ngayon ay itong ating pamahalaan ay tinetake advantage itong sakuna o itong pandemic in facing insurgency. Na kung sasakitan ng pandemic sa sakuna, binabanatan nila ng gusto itong CPP and PNDF from red tagging, from violence to non-violence stance na ang ginagawa nila panay ang banat nila dito sa mga CPP and PNDF niya kagaya ng red tagging sa kayo yan sa Senado tapos mga pang-aresto at ang nangyayari nga may mga pang-abuso pa na nangyayari sa gitna ng pandemic at mga sunod-sunod na mga sakuna. So at anong nangyayari pa yung pag-frame up na sinasabi na inaaresto at may napi-frame up. Sana ay so yun yung nangyayari ngayon na parang natitake advantage ng ating pamahalaan doon sa kanilang istasyon sa pagharap ng CPP instead na peace process o peace talk yung pairalin para mas ma-resolve na maayos at lalong-lalo yung kinaharap natin ngayon na hindi naglalabanan sa gitna ng pandemic na nangangamatay na nga yung mga tao sa sakuna at mga pandemic ay ganun pa yung nangyari. So ngayon ang ating konsultasyon at rekomendasyon sa ating pamahalaan mag-focus dun sa pag-resolve ng pandemic sa kanyang mga sakuna, pagbangon dito at the same time ay harapin sa peace process o peace talk o peace table itong CPP and PNDF. Maging siguro yung ibang mga naghihimagsik sa bansang ito ay itry na kausapin sa mapayapang pamamaraan at hindi doon sa use of force para pairalin yung kapayapaan. So ngayon, at the same time, with this stance ay mas mariresolve ang problema ng bansa hinggil dito sa nangyayaring digmaan na ito at
itong mga pandemic at mga sakuna na ito. So mas magkakaroon ng positibo na resulta kung ganito yung hakbangan. Sa halip na yung itong persa at pagsugpo ng tuluyan dito sa mga ito para mapairal yung kapayapaan na kung saan ay mayroong umaabuso, kagaya ng red tagging, mga trump up charges, mga salvaging o EGK, at iba't iba pang mga bagay na may pang-abuso. So, ngayon, maging legal man, ay hindi pa rin ito yung with the use of force ay siguro ang ating rekomendasyon ay peace process para mas lalong epektibo na itong bansa natin ay umunlad ng higit doon sa pagresolba sa peace table instead of digmain itong mga ito o talunin sa digmaan. So ngayon, doon sa spiritual na pananaw, sa ating pagtingin, so itong mga nangyayaring mga digmaan, itong nangyayaring mga sakuna pandemic na ito, sa tingin natin, may layo ng Diyos dito na itong persang ito, kaya hindi ito para panigan yung bawat isa, kundi yung lipunan na Pilipino, ito magkabilang pamahalaan, maging man yung mga rebelde, magkaisa doon sa peace process. So yun yung ating nakikita dito sa spiritual na pananaw, hindi dito sa maaaring nais ng Diyos sa atin dito na magharap sa peace table. At ito yung mahusay na tutugon para yung ating bansa ay matigil itong digmaang ito. At makatutulong itong mga hakbangin ito dito sa kinaharap nating mga sitwasyon ngayon. Na kung saan kung ating titingnan, tayo nagtutulungan sa pandemic at yung ibang mga hakbangin na nagtutulungan sa pandemic at saka sa sakuna para makabangon. Itong ating bansa sa kaya nga nagkakaroon ng digmaan, hindi pa man nagkakaroon itong pandemic. At itong mga sakuna na ito, ang bansa natin, para nang tinamaan ng bagyo at saka ng mga sa dami ng gutom na kailangan ng relief. So ngayon, hindi lamang relief yung solution. Kundi nga maibigay nga yung puli, yung karapatan pantao, patas na hustisya at iba-iba mga bagay. So ngayon, kung yung mga at yung ibang mga at kaya nga umabot na sa punto na nagkakaroon na nga ng internal conflict because of inequality nga na nangyayari. So ngayon, kung maharap sila sa peace table, ay magkakaroon na mahusay ng usapin ang lipunan Pilipino. At ang Diyos ay hindi ayaw ng Diyos ng karahasan. Gusto niya kapayapaan. So kaya sa ating paningin mula dito sa kanyang nangyayari, pinabayaan niya ito na mangyayari ito sapagkat maaaring itong gusto niya mangyari. Pag karoon tayo ng mag-usap niya mga suportahan ng tao at mag-usap dito sa bansang ito, yung naglalabanan na yan. At doon sa ibang bansa, ganun din na sila ay magkaroon ng kapayapaan doon sa kanilang mga bansa. At hindi sila sansalain yung mga pandemic na yan o mga sakusak na yan. So, with that, palagay ko ang Diyos ay maraming hakbangin pa na gagawin. So, ngayon ay sa tingin ba ng pamahalaan, taking advantage doon sa sakuna at pandemic, sa tingin ba masusugpo nila yung CPP and PNDF o naman mga rebelde? Yung rebelde naman ganun din, taking advantage of this sakuna or mga mapupuksan nila yung gobyerno. So ngayon yung Diyos, pwede nang ibigay kahit yung ino yan dyan para magamit. Pero, syempre, ang nakikita natin dito, magkaisa dun sa peace talk. Para itong bansang ito, parang tinutuwid ng Diyos para dyan, para sa kapayapaan at hindi dun sa kaguluhan. O para suportahan para mamahalaan siya. Hindi pa ito yung pagkakataon para gawin ng Diyos yan, kundi meron pang pamamaraan at patuloy na gagawin ng Diyos sa atin yan na tayo man ay magkaroon man ng mga ganyan para magpera tayo sa kapayapaan. Magtulungan tayo doon sa mas mahusay na hindi lang magbibigyan mo ng relief o di lang ibigay mo yung puli yung karapatan pantao na pakahusay no. Hindi lang relief yon, pang matagalan nakapamumuhay yung bawat isa. So sana ganun na mangyari. Suportahan natin yan at hindi dumating yung panahon mas lalo tayo ligligin ng Diyos para dyan lang sa peace talk na yan. O, ito yung nabibigay sa tingin nyo ba? Papanatilihin ba, halimbawa, papanatilihin ng Diyos yung pamahalaan with the use of tutulungan niya ng mga sakuna. O kaya yung CPP and PNDF. O, sa tingin ko, hindi ba sa ganun? Pareho silang nakatayo pa ngayon dahil nga dito sa problema sa bansang ito. Marami na nanalig ng mabuti. Sino ba ang mabuti? Yung CPP o yung yung pamahalaan o mayroong problema sa bansang ito. So pareho silang nakatayo pa ngayon just because
may problema itong bansang ito. Hindi pa pinasusupi ng Diyos ng gusto. Itong mga CPP and PNP, even though sila nagre-rebelde, kasi meron din ng pagkakamali itong pamahalaan. Hindi pa rin naman pinapapalitan yung pamahalaan. Sapat meron pang panahon para mag-uusap naman dyan. May peace talk pa. So, magharap doon. Kung tayo nililigid ng Diyos dyan, magharap doon. So, muli maliwanagan ni Mother Mary ang pamahalaan at lipunan Pilipino na suportahan ng peace talks at hindi ang patuloy na labanan, no, para manaig ang siyang dapat mamahala. So, sa peace talks ay mapag-uusapan ang mahusay na solusyon para makapamuhay na maayos ang lipunan Pilipino at hindi tuloy-tuloy na magkaroon ng digmaan sa bansang ito. So, ating sana ay magabayan ng Banal na Santa Maria ang bansang ito ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang mga pagmimilagro himala na tayo suportahan ng lipunan Pilipino, peace talk ng pamahalaan, CPP-NDF yan, at resolbahin dyan yung anumang sistema na dapat na nating pagkaisahan dyan para tayo ay makapamuhay ng maayos. Hindi lamang sa tuwing bagyo. Sapagkat yung mukha ng bagyo, makikita mo yan, kahit hindi pa nananalasa yung bagyo, marami na nangangailangan ng relief o nagugutom na po na Pilipino. Hindi pa tinatamaan ng bagyo, gutom na yung Pilipino eh. So ngayon, kung tutulong ka lang kapag babagyo. So hindi. So pamamagitan ng mahusay na sistema, o yung man lamang pa iral ng puli karapatang pantao, standard say, mahusay ng pagtulong yun sa lipunan Pilipino. Yung equal justice pa rito. So, grabe. So, muli, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all. Sana ay nakapagsaboses naman ang Human Rights Promotions sa linggo ito ng hinggil sa karapatang pantao at ating pagsasaboses mula dito sa mga issue nito. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.